Hello mga ka-iflab, magandang araw sa atin lahat. At ngayong araw mayroon tayong ayusin na isang Bluetooth speaker. Isa itong Harman Kardon Studio 4. Okay, so ito yung front at ito naman yung sa likod. So, ayan, okay. So ang sabi ng customer, namamatay daw po sa ito. So ngayon, subukan natin i-power on para ma-confirm natin yung eksaktong sira. Okay, so nag-power na siya. At antayin natin kung totoo ba yung sinasabi niya na mamatay. Okay, so yan, namamatay siya. At subukan natin on. So wala na. So kusa lang siyang namamatay mga ka-iflab. At ito yung ayusin natin ngayon. Alamin natin kung anong eksaktong problema, i-troubleshoot natin. At kung may makita tayong syempre yung mga sirang pisa ay papalitan na natin. Okay, so ngayon i-testing natin i-charge yung unit natin. Okay, Salpakulay charger. Ayan. Okay. So yan, naka-charge na siya. Kung mapansin nyo, nagdidim yung indicator ng power ng charger. So nagdidim. Okay, so tanggalin natin. Ayan, lumiliwanag ulit. So isaksak ulit natin para ma-confirm natin yun, no? Nagdidim. So ngayon, ma-analyze na natin ang problema. Pwedeng sa charger dahil may problema na yung charger. Pag may load is nagda-drop yung voltahe. Pwede rin dito sa may unit natin. Pwede rin nagsushort yung charger socket. So kailangan muna nating i-test yung dalawa na to bago tayo mag-proceed sa troubleshooting natin. Okay? So ngayon, titest natin itong terminal or yung socket ng charger natin. So kukuha lang tayo ng tester para masigurado natin kung saan sa dalawa yung may problema. Okay? So ito yung tester natin. Ilagay lang natin sa diode mode. So isukatan natin yung resistance kung ito ba ay shorted or ito ba ay open or okay. So ngayon, unahin natin sukatan yung output ng charger natin. So ito sineset natin sa DC voltage. Ayan. So nakikita natin yung 12.47 or 12.5. Ibig sabihin good yung charger. So walang problema ang charger. So ngayon, ilipat natin yung tester into diode mode at sukatan natin ang socket ng charging or charger. Okay? So itong socket niya. Okay, so ngayon dito na tayo sa diode mode. Ngayon sukatan na natin. So dalawa tong linya na sukatan natin or i-test natin. Ito yung sa positive line at saka sa negative line. So hanapin lang natin. So kailangan hindi siya magsushort yung test probe natin. So dito tayo, lipat sa kabila. Okay. So medyo mahirap dahil maliit lang yung niya, socket niya. So ito na. Okay. Ayan, so napansin nyo, nag-0-0 yung tester natin. Ayan. So hindi yan nakadikit yung dalawang test probe. Ang tumbok niya is positive side at saka negative side ng charging port. So kung makita nyo, nag-0-0 yung tester natin. Okay, ibig sabihin shorted yung charger terminal. So dito yung problema, wala doon sa charger natin, dito sa loob ng speaker or loob ng unit. So ngayon, na-confirm na natin. So pwede na nating buksan at umpisahan na natin yung pag-troubleshoot. Okay? So ito na. So dito natin sikwatin para ma-access natin yung mga tornilyo. So dito yung harap. Okay? Ayan. So ito yung speaker niya. So dalawang base tsaka dalawang tweeter.
or treble. So ito ano lang to, bouncer. Yan, nagba-bounce lang siya. So walang ano yan, walang coil. So ito na siya. Ito yung kailangan nating gamitin para mabuksan. Allen. Ayan. So buksan lang natin mga ka-F-Lab. So ito na. Bukas na siya at tanggalin muna natin yung mga wire dito sa my board. So ito yung board pala niya at ito yung laman sa loob. Okay? Ayan. So alamin natin kung saan napunta yung charging port. Ito yung wiring charging port at dito siya nakasaksak. Ayan oh, dito sa may socket na yan. Okay? Ayan, yung socket na yan. Diyan napunta yung connection galing sa charging port. So ngayon, i-testing naman natin or i-measure natin yung terminal ng socket. Itong pin 1 to pin 4 kasi ito yung positive tsaka negative. Okay, so kung mapansin nyo, mayroon tayong nakita na watermark or kalawang dito sa may puno ng socket. So capacitor ito, yan yung kalawang yan. So parang nag-green siya, parang nilumot. Then ayan, parang may kalawang nga siya. Okay, so ngayon sukatan natin yung terminal 1 saka terminal 4 since ito yung positive saka negative side. Okay, so napansin nyo 0-0, ibig sabihin dyan yung shorted. So i-hot air muna natin para matanggal natin yung glue, para ma-access natin yung capacitor na yan. So kung nakita nyo, capacitor yung nagkaroon ng kulay green. So dalawang capacitor. So malamang dito yan nakakonect sa ground to positive at positive to ground. Nakaparallel yung mga surface mounted na capacitor na yan. Okay, so yan, natanggal na natin. Linisin lang natin, tanggalin natin lahat yung mga glue na nakadikit dyan para makikita natin yung capacitor. Okay, so sikwatin talaga natin, dahan-dahan lang kasi may katabi din siya na resistor. So para hindi siya masama sa pag sikwat. Ayan na, so dito na lang sa bandang baba. Okay, so yan, nakita na natin. Ayan, lapit lang natin. Ayan na yung kulay green. So ganito talaga na mangyari mga ka-F-Lab kung medyo matagal na yung unit. So yung nilagyan ng glue, ayan o, natanggal yung isang kapasitor. Yan, kapasitor yan. Ayan. So talagang nalusaw na siya at nagsushort. So ito yung isa. Ayan, so sikwatin ulit natin yan. Okay. Yan o, kapasitor yan. Okay. So sikwatin lang natin. Oops. Ayan, so natanggal na natin. So dalawa sila. Okay. So ganito talaga yung mangyayari pag luma na yung glue, magkaroon siya ng kalawang. So ngayon i-test natin yung terminal ng charging. Okay, ito 1 tsaka 4 pin. So okay na siya. Kung mapansin nyo, wala ng 0-0. So naging normal na yung reading ng tester natin. So wala na ang short. So possible gagana na siya dahil wala lang short. At ang nag-cause ng short is yung capacitor, yung dalawa. Ayan, so recheck lang natin ulit. So wala na talaga. So normal na talaga siya. Okay. Okay, so ngayon ibalik natin yung wire at subukan nating
i-charge kung mamamatay pa ba yung charger natin. Okay? So, saksak lang natin yan. Yung charger natin. Yan. Okay, so ilagay din natin yung battery para sigurado tayo at i-charge natin ulit. So kanina hindi namatay or hindi nag-dim yung power indicator ng charger. Okay, so ngayon tingnan ulit natin. Okay, ayan, okay na. So okay na yung flow ng voltahe papunta dito sa board to battery. So ito na, binalik na natin lahat at tinesting na natin. Ayan. Okay. So turn on natin. Ayan, naka-charge na siya. At i-on natin. Ayan. Okay. So connect natin. Subukan natin patugtugin. Ayun, oh. Ganda ng tunog. Okay, na-repair na nga natin mga ka-FLAB. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-pindot na lang sa subscribe button, notification bell para ma-update kayo sa mga susunod natin na mga upload, repair video tips sa ating channel. Okay, so maraming salamat.